katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita. At kami po ay napapakinggan nyo sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 104.7 sa Tacloban. At syempre bukod po sa radyo, live din po tayo sa inyong mga telebisyon sa lahat po ng Signal subscribers. Mag-subscribe na sa Signal dahil kami po ay present sa True TV Signal Channel 19. Hello po sa mga nanonood na sa inyo dyan. At maging syempre, hindi po kami mawawala sa Facebook at YouTube. I-search lamang po ang True Network PH. Follow us din po sa Spotify ha, dahil ang Sagot Ka ni God nasa Spotify na po yan mga kapatid. At ngayong araw ng Biyernes, Spiritual Day po tayo. Katuwang syempre ang MX3. At ang ating pong pag-uusapan, it's the beginning of the year ha, bawal to. Pero baka sa simula pa lang yan na nararamdaman natin, stress. At paano ang tamang pag-handle niyan? Because syempre we want sa buong 2025, alam natin, kalma tayo, relax lang. Alam niyo po, sinasabi ngayon, 'di ba, sa lahat ng pag naririnig po natin at pinag-uusapan, yung mga iba't ibang klase ng sakit, maging cancer yan, sakit sa puso, atake, stroke, laging maririnig natin, isa sa mga dahilan, stress. Ayaw natin ma-stress. Dapat mga ba tayo ma-stress? Diba? Hindi. Pag alam po natin na may kasama tayo, diba? May katabi tayo, may nasasandalan tayo, hindi tayo dapat nasi-stress diba, mga kapatid? But how are we gonna handle that? Because iba-iba rin po naman ang tao, diba? Iba-iba ang pag-handle natin sa stress. Meron yung iba, stress na tayo. Yung kasama natin, kakilala natin, kalma lang. So, iba-iba po yung ating approach on that. So, ano-ano kaya yung mga dahilan ng stress? Ano ang iyong coping mechanisms? Makatutulong ba kung Diyos ang ating sasandigan? Yan po ang ating susubukan sagutin kasama ang ating panauhin. Simulan po natin mga kapatid ang usapang tutulong sa ating magnilay-nilay para muling makabangon, magtiwala at magbalik loob sa Panginoon. Lahat ng ating pagdadaanan, makakaya po natin lahat yan dahil sagot tayo ni God. Ang ating question of the day, paano mo hinahandle ang stress? Gusto po naming marinig, baka may mabigay din po kayong tip dun sa mga kapatid natin na nasa stress ngayon. Paano nyo ba hinahandle ang stress, mga kapatid? Sali po kayo, post po kayo sa ating live stream, mag-comment po kayo. At dahil katuwang nga po natin ang MX3, syempre, ito pampawala ng stress. 5 po ang pipiliin natin na magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Kasama po yan ang iba't ibang produkto ng MX3 at hindi po mawawala syempre ang ating Holy Bible or Daily Bread. Huwag nyo rin pong kalimutan i-share ang ating Facebook live stream. Ang MX3 capsule ay tested and proven. It helps avoid pain and discomfort with proper diet and healthy lifestyle. At simulan na po natin ang ating talakayan mga kapatid live dito sa studio. Ang bihira, baka hindi na nga nasa-stress. Ayan, Pastor Jeff Elescopides mula sa Rebuild City Church. At happy afternoon and happy birthday! Grabe. Ayan, birthday! May ganun pa na po. Happy birthday, Pastor Jeff. Ang birthday po ni Pastor Jeff ay noong 22. Ayan, noong Wednesday. Lumagpas. Nag-wish ka ba? Hindi mo man lang finil. Nag-wish ako, world peace. World peace. Hindi. Ang wish ko po ay Happy itong birthday. show natin humaba ng humaba dahil maraming
talagang messages tayo nare-receive about spiritual na yung feeding nila, Cheryl. So, thank you so much. Alam ko naman, birthday. magkasunod lang tayo. Simple lang, pero Naku, ayan. matutuwa. Pampataba. Ay, oh. Ayan. Matutuwa Masarap yan. friend ko. Ayan. Dahil they Happy. own the place. Thank you so Talaga? much. Galing ako dyan kanina. Yan, Ayan, of course. ayan. Walden Chu. Ayan, Basta hello po. Ayan. Ah, Pwede naman nating batiin. Ating Mali mo, Cheryl, bigyan alam tayo mo, discount. Alam ko Wala ka pang senior discount, matagal pa tayo. Tagal pa. Magkaedad kami ni Pastor John. Tagal pa. Matanda lang siya ng... 2 linggo. 2 linggo ba yun? Okay, 2 linggo. 9, 10, 16 days to be 16. exact. Yan. February 7 to kaibigan ko na to. Alam na yan. alam ko yan. Pareho. Yan. Aquarian na ba yan? Aquarian na ako. Sumabit Aquarian ako. na yan. Kaya, Sumabit. Pareho tayong kaya aquarian. may isda ako minsan. Happy birthday. Thank you so much. Ayan. Sa mga bumati, sa mga naghihintay pa rin po ako ng regalo hanggang March, tumatanggap pa rin po ako. Good afternoon po sa inyo lahat. Chef. Ayan. So, kaya sabi ko, hindi ka nasa stress. Hindi ka ma-stress dapat. Hindi. Pero yung iba, pag nagba-birthday, doon nasa stress. Oo nga eh. Di ba, wag? Dapat, di ba? Edad. Alam niyo po yung edad, it's just a number. Dapat lang pinapamuhay mo yung buhay mo with purpose. Para kahit Oo. may edad ka, alam mong hindi nasasayang yung araw mo. At habang nadadagdagan yung numero po ng edad natin, yun nga, dapat grateful tayo kasi binibigyan tayo lagi ni Lord ng another year, another Yes. day, another minute, diba? Dapat namnamin natin yan. Yan. Nakaupo lang ako siya kasi nung tumayo ako, maabot ako sa, Sa ano? sa Ang ibabaw. tangkad kasi. Ayan. So, uupo Perfect. muna. Ayan, pareho tayo ng level. Ayan. Pero ako nakatayo na. Ikaw kailangan upo. Ang tangkad po kasi ni Pastor. Pang-model ang kanyang height ni Pastor Jeff. Pang-model. So, bawal na sa stress. Pero, sabi ko nga kanina, simula pa lang ng taon, yung iba, stress na. At marami nga po, yan ang sinasabi na isa sa mga factor ng pagkakaroon po ng seryosong sakit. Diba? Correct. Tapos, nakaka-apekto din ng stress pag minsan affected na tayo yung relasyon natin sa mga tao sa paligid natin. Diba? Minsan nag-iiba na tayo. So, yan ang gusto natin pag-usapan, Pastor Jeff. Yes, Okay. of course. Paano ba natin ipaliliwanag yung stress mula sa pananaw ng isang Kristiyano? Sige nga. Ayan, tama po yan kasi baka may nakikinig. Doktor ba yan si Pastor? Baka hindi naman, again, hindi po to yung medical definition ng stress. Ano? Ang pag-usapan po natin yung stress in a biblical perspective. Now, pag sinabi po nating biblical perspective, now, ano lang po, there's no such thing as stress-free life. Kasi sabi nga ni Lord, si Jesus mismo, in this world, you'll have trouble. So, kumbaga, hanggat buhay ka, you're gonna face stress and challenges. Now, the question is, paano mo bang hinahandle tong mga ganitong stress sa buhay? Pag sinabi po nating stress, sa biblical perspective, ito po ay resulta when you're trying to be in control of the situation without God in the picture. Nag-a-arise po ito pagka nafe-feel natin we're burdened or overwhelmed tayo ng mga challenges. Kaya po nagli-lead siya sa fear, anxiety, and madalas, exhaustion, napapagod. Now, let me remind you, hindi po ngunit wala naman akong kasalanan ginagawa, Pastor. Hindi na, ba't ako na-stress pa rin? Alam niyo po, ang classic example sa Bible ay ang magkapatid na si Martha at si Mary. Alam mo, Cheryl, sila parang nakikita ko yung bahay nila kasi tatlo magkakapatid to. Yung best friend ni Jesus, si Lazarus, yung namatay na nabuhay, na binuhay ni Jesus, si Martha and si Mary. Tingin ko halfway house tong bahay nila eh. Pag magta-travel si Jesus, doon magpapahinga and all. So one time si Jesus nandun sa bahay na tong magkapatid and Mary was so, alam mo yon, sobra siyang busy serving Jesus. At remind ko lang po sa mga nakikinig sa atin, minsan busy tayo sa church. We're too busy doing a lot of things for God. We feel like, kaka-stress to. Asher ako sa umaga, nasa kids church ako sa hapon, may Bible study MWF, pag TTHS, humahayo kami, nagmi-mission sa mga mahihirap. And sometimes, ang dami nating ginagawa and feeling natin, para naman kay Lord to, ba't ako na-stress? Baka nasa Martha syndrome tayo, na tayo po ay sobrang stress in church ministry or maring hindi stress. Maring you just want to provide for your family. Yung taxi driver na nakikinig ngayon, parang 16 hours kang namamasada at parang feeling mo, mabuti naman ginagawa ko. Nagsoli pa ako ng pitaka na nahulog sa ng isang araw. Bakit parang ang dami ko pa ring fears and anxiety despite doing what needs to be done? Now, si Martha po, kwento ko lang yung backstory,
Sinisi niya si Jesus. Sabi niya, Jesus, tingnan mo yung kapatid ko, si Mary, nakaupo lang sa paanan mo. Kasi si Jesus was teaching. At konting cultural background lang po, nung mga panahon na yon, ng mga babae, hindi naman talaga entitled to learn or maging rabbi one day o teacher. Kaya ang mga babae, mostly nasa gawaing bahay sila. Pero si Mary, ang ginawa, naupo sa paanan ni Jesus habang nagtuturo yung rabbi o teacher, si Jesus. That was, odd-putting lang yun. Bakit ka nakaupo dyan? Babae ka. Maghanda ka rito, mag-igib ka ng tubig, patayin mo yung manok doon and all. So si Martha, sinisi niya si Jesus. Wala ka bang pakialam, Jesus? Ako pagod na pagod to serve you. Itong kapatid ko, nakaupo sa paanan mo. So pag kinilan niyo po ito, nai-stress siya. Share ko lang po yung mga causes of stress. Workload and responsibility. Sino sa inyo rito? Call center ka sa gabi, sumasideline ka pa sa araw na nagtitinda ng mga leche plan ng Pasko and all. So you feel overwhelmed by work. Ayan. Number 2, financial issues. Sino po rito yung mas takot ka sa katapusan ng buwan kaysa katapusan ng mundo? Pecha de peligro na kasi. Mga taga-London. London? Loan dito, London. Ang daming loan. Tapos, takot kay Judith. Pagka end ng month, Judith. Alam mo yung Judith? Ano? Mga due date, okay? Due date. Oo so, nga. ano yung mga causes? Workload and responsibilities, financial issues. Another thing po na madalas makadala ng stress, relationships. Kanina nakikinig lang ako kay Senator Tulfo ng mga ini-interview, relationship, loved ones, kaibigan, kapatid, asawa. Yan. Health problems. If you're facing matinding health problems, nagkikimo ka, nagda-dialysis, magkukos po yan ng stress. Another thing, uncertainty po ng future. Nako, eto, Cheryl, madalas to yung ano mangyari bukas. Ang dami nating what ifs. And then, lastly, comparison and social pressure. Dahil nauso yung mga social media na yan, alam mo yung kinakain ng kaibigan mo real time. Siba, nasa Boracay, nagpapainit doon sa araw. Ikaw, nakabilad dito sa Maynila, sa traffic and all. So, pag browse mo ng social media mo, nakita mo, ang sarap naman ng buhay sa Japan ng mga to. Ako, ganito. When we tend to compare, and then tayo po nai-stress. So, those are some causes of stress. Balik tayo kay Martha. When we feel we want to be in control of everything, ang reality we're not. Ang tendency po, sisisihin pa natin si Lord at the end. And let me share some insight lang po. Ano nangyari dito kay Martha? Ano sinabi niya? Jesus, wala ka bang pakialam sa akin? Itong si Mary, nakaupo sa paanan mo. Tapos ako, silbi ng silbi sa'yo. You know what Jesus said? Para po sa mga bago natin tunghayan yung pangalawang tanong ni ating Cheryl. Gusto ko lang kayong bigyan ng foundation, what causes stress. Sabi po ni Jesus kay Martha, Martha, Martha. Alam niyo po, pag inuulit sa Bible, ibig sabihin, makinig ka. Kasi wala pang bold letters that time. Pag inuulit ang salita, it means makinig kang mabuti. Sabi ni Jesus kay Martha, 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 you are worried and upset about many things. But only one thing is needed. And your sister Mary chose the right one. And sabi ni Jesus, at hindi na makukuha sa kanya yon. Ano yung one thing na yon? Ito po, dito nagkakatalo bago natin sagutin yung ibang tanong. Ang one thing that is needed is number 1, knowing that you are not in control. May sakit ka. Nai-stress ka. Gagaling ka ba kung na-stress ka? Dadagdagan pa nga sakit mo eh. Yung tuition ng anak mo, wala. Ngayong katapusan ng buwan. Nag-worry ka. Nag-anxiety ka. Madadagdagan ba yung pera sa bank account mo para pang tuition anak mo? Kaya sabi ni Jesus, do not worry about tomorrow. Kasi ang dami ng problema ng bukas. Yung ngayon, harapin na lang natin. So, sabi ni Jesus kay Martha, ang dami mo problema, Martha. Isa lang kailangan. Number 1, intindihin mo na hindi ikaw in control. I am in control. At yung kapatid mo, pinili ang tama to be in my presence. So Cheryl, to answer your question, bakit na-stress ang tao in terms of Christian aspect? When we want to be in control of the outcome, alright, and we shut Jesus out of the picture. Jesus, diyan ka muna. Didiskartihan ko lang tong negosyo na to. Diyan ka lang, magta-tights naman ako. So, wag mo nang tignan kung under the table ako, mandadaya ako sa tax. Pero Jesus, diyan ka lang. Sa linggo, kakausapin kita. Cheryl?
Ang hirap, no? Ang yung hirap. Martha na ano dapat, parang yung know that you are not in control. Ang hirap nun. Kasi bilang isang human being, mga kapatid, Yes. nasa atin yan eh. We want every time we're in control, every time we're in a situation. In fact, Cheryl, It's so hard to let go na parang, hindi ka makali. di ba ang default natin, pag may problema, sino connection mo doon? Sa ano agad ang takbuhan natin? Agad tao. May kakilala ka ba sa ganon? Si General ganon, si Department of ganon, ganyan. Ang default natin, instead of praying, we default to, sino kilala ko? Ano yung magagawa ko? Magkano pera sa bangko? Okay? So, kaya tayo nararatel. So, sinasabi ba natin, Pastor Jeff, kailangan, pag may dumating na isang sitwasyon, sandali muna, wag muna tayo magre-react. Kalma, let's pray, let's ask for guidance para mas makapag-isip tayo ng tama, ng dapat nating gagawin. Hindi naman dapat na, Lord, ikaw pa lang in control. Sige, bahala ka na. Pumetiks-petiks ka na lang. Hindi po gano'n, ha? Ay, huwag tayong pilosopo. Hindi po gano'n ang ibig sabihin. May natumbok po yung aking kapatid dito, no? Yung kasi sinabi sa Bible, wait and see. And sometimes sabi sa Bible, be still and know that I am God. Ang tendency po, ang idea natin, waiting time is wasted time. Ano? Maghihintay ako habang yung anak ko walang tuition. Maghihintay ako habang stage 3 cancer yung nanay ko. We sometimes think po, yung waiting on God is a wasted time. Kasi nga, we're creature of, result-oriented tayo eh. Gusto natin, something's happening eh. Lalo na in this day and age ng social media, dapat laging may ganap, laging may nangyayari. Eh si God sabi, kalma ka lang. Ako may control ng ending, kaya nga ako Alpha and Omega. Ako may control ng beginning and the end. Ang problema, when we think, yung sinabi ni Cheryl, hihiga lang ako, parang one tamad. Bahala ka na. Waiting sabi mo, time, ikaw eh. Yes. Diba? Sa waiting time, number 1, sagutin ko lang po kay Cheryl, and as we go on. Number 1, cast your burden on God. Sabi po sa 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Mahirap pong mag-cast o ipagkatiwala ang iyong concern sa taong wala naman palang pakialam sa'yo. Kunyari, may problema ka. Yung mister mo, walang kwenta. Pabayang asawa, pabayang tatay. How can you cast your burden sa isang irresponsableng tatay o asawa? Tama? Parang, hindi ko ikakas dyan. Isusugal lang niya yung konting pera o walang magagawa yan. Pero sabi sa 1 Peter 5:7, ayan, nasa screen natin, ibigay mo lahat kay Lord, yung takot mo, yung fear mo, carry ni Lord yan. Bakit? The reason was stated, because He cares for you. Pag wala kang relasyon sa Diyos, hindi mo kayang gawin yan. Sandali. Hindi mo mararamdaman yun eh. Ako didiskarte. Cheryl, yung buhay mo before God. May nangyari ba sa yung ikaw ang dumidiskarte, nai-stress ka when things are not ipipilit happening? mo lahat. Ipipilit mo lahat ng gusto mo. Na to the point na hindi na bukas yung isip mo na itong option to or itong option to. Parang ikaw lang ang tama. Wala kang panahon na huminga, mag-isip, and mag-reflect na ano nga ba ang sinasabi ni Lord. Na ipinipilit natin kahit na thinking natin yun ng tama eh. Hindi tayo nakikinig sa salita ng Diyos. Ganun ako before. May blind spots pa naman tayo. Ganun ako before. Now, talagang okay, kalma. Parang, we need to listen to Him. What is He saying? What is He saying? 'Di ba? Kasi when you're nagre-react ka kaagad, 'di ba, kating-kati ka, nasa-stress ka, hindi mo maririnig ang Panginoon eh. So, that I have learned, pero hindi din overnight. But nung nagkakaroon o tumatatag yung relasyon ko sa Panginoon, nag-a-adjust lang automatically. Hindi ako nag-e-effort na. Saka yung provision, kinikwento kasi sa akin at si Cheryl Nisman, Pastor, yung provision ni Lord, sa right timing, di ba? Yung may mga pagkakataon na, saan ang galing yun? Oo, yes. May mga times na parang hindi ko deserve to. Kaya pala may paglalaanan, hinanda na ako ni Lord. Amen. May biglang blessing. Bakit kaya? Yung pala may panggagalingan. Correct. And yun ang lagi ko din dapat natin na whatever blessings that we have, binibigay yan ni Lord to be shared. Amen. Mga kapatid, hindi para lang
ibulsa or lalo pa nating maging selfish po tayo. Yan. There's a purpose. There's a purpose. And tinitingnan tayo ni Lord, ano kayang gagawin nitong taong to sa blessing na natanggap niya ngayon. Diba? So, andyan yan lagi, 24/7. Yan. Hanggang paghilik natin, binabantayan tayo ni Lord. Yeah. Idagdag ko lang doon po kay Cheryl kasi nga, yung sinasabi niya ni Cheryl na kalma ka lang. Ang tendency po kasi nga natin, gumawa agad ng paraan, paano solusyon and all. Pagka po sinabing waiting on God, doesn't mean nakakalma ka na, nakahilata. No, we are praying, right? We are listening, di ba? We're hearing from God. Kasi nga po, pag marami tayong noises na naririnig, opinion ni ganon, ganyan, ay nangyari na sa akin to dati. Ang tendency natin, hindi tayo nakakapakinig kay Lord. Si Lord minsan sa still, small voice, a word of God. Ganito pala nangyari sa mga Old Testament kings nung kinaharap nila to. Lord, are you speaking to me? So when you are waiting, hindi po siya wasted time because, you're praying. You're meditating on the word of God. You're hearing from God. And then, hindi lang po yun. When you're surrounded with godly men and women, minsan, yung blind spot mo kasi, ang tendency mo, kampihan yung opinion mo eh. Hindi na. Pero minsan, may isa lang akong kaibigan, Jeff, parang yung desisyon mo na yan, magsasuffer yata yung ganito, ganyan. Hindi ko nakita yung angulo na yun. So, pag may mga godly men and women ka sa paligid mo, na objectively, they're gonna look at the picture, okay, para silang nasa macro point of view. Naku, Pastor, pag dinesisyonan mo ng ganyan niya, mukhang tagilid yan. So, and then you'll hear from God, sige Lord, even if it doesn't make sense, I'm gonna do this. Sherry? Simula pa lamang po ng ating discussion. Yes. Ayan. With our birthday boy, Pastor Jeff Elescopides. Ayan. Maaari po niyong i-share ang inyong mga komento. Paano ba kayo nagko-cope sa mga stressful situations? Post po kayo sa ating live stream. Mamaya po pipili tayo ng 5 magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Sagot tayo ni God. Ako si Derek Rabago ng Albay. For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in Him should have eternal life, and I will raise him up to the last day. Glorious God, I thank you for this wonderful opportunity that I will visit you here in the Holy Land and witness your wondrous miracles. May I encounter you today. Amen. Ang isa sa tumatak na lugar sa akin ay ang Peter's Primacy. Dahil dito, pinarami ni Jesus ang tinapay at mga isda para mapakain ng maraming tao. The one thing you and I should really trust in is Jesus, because He is the creator of all things. Jesus is faithful, Jesus is loyal, Jesus will never let you down. Natutunan ko na yung pagtitiwala sa Panginoon, yung pag-entrust ng buong buhay natin kay Jesus na walang imposible sa Kanya. At ipinagkakatiwala ko din sa Kanya yung karamdaman at kagalingan ng mama ko. Naniniwala ako na hihilumin niya lahat ng ito para sa mama ko. Ano man po yung pagsubok na meron tayo ngayon, isa lang ang solusyon at siya lang ang tanging daan. Basta ipagkatiwala natin ang sarili sa Kanya. Alam kong buhay siya at nananatili siya at mananatili pa rin sa buhay ko si Jesus. MX3. Dito ako believe. I'm Lucy Chu from Cebu City. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Lord, I am putting my hope in you for finding my luggage. I trust in you, O Lord. I invite your presence for me today. Amen. I love the boat ride, the dancing, and all the preaching and singing. It was so perfect. We were talking about miracle kasi I have the experience of losing my luggage, which is I was just hoping that my luggage won't be lost because I prepared so much for this trip. When you and I go through pain and suffering, we always question, we grumble, we complain, but instead of that, we offer this. Lord, I offer this. I'm doing this, Lord, for you. I know that you have a purpose
miracles do happen. God heard my prayers. Actually, some others lost their luggage, like totally lost, but ours is already found. I found my luggage already. Miracle always happens. No matter what will happen in your life, the saddest part of your life or the happiest, you should always thank God. Just like my luggage, if you are lost, you can still be found. Just invite Christ in your life. MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Ang sagot kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pag-asa tulad ng sikat ng araw. Ang pag-asa ay sumisikat sa puso ng Pilipino. Hirap man ay dumating, tayo ay hindi bibitaw. Sapagkat ang pag-asa ng Pilipino ay buhay na buhay. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Huwag mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Hebrews 10:23. Pag-asa, ikaw ay M-Extraordinary Pinoy, brought to you by MX3 Coffee and Tea. Malasakit, likas sa puso ng Pilipino, sa ngiti o luha, handang magbigay ng aruga sa oras ng pangangailangan. Nagbibigay ng lunas, nagtatanim ng pag-asa at pagmamahal. Maging mahabagin kayo sa isa't isa at magpatawad tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Ephesians 4:32. Malasakit, ikaw ay M-Extraordinary Pinoy, brought to you by MX3 Coffee and Tea. Blessed day everyone! Ako po si Venus Ra. Akala ko conquering the universe was the ultimate. But there's more. Dahil tinawag ho ako ng Panginoon for a major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang sagot kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. I am Maribeth V. Alcordo. For it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Lord Jesus, we just thank you for the day. Thank you even, Lord, for giving me this opportunity to visit this Holy Land. I offer my life to you every day. Amen. Coming to this place is everybody's dream. I am one of those members that our plane was canceled. Ang tingin namin hindi na kami aabot. I cannot make this alone, but God is working on us. Amazing talaga na dumating kami and we were able to be part of the group now. We don't experience the pain that Jesus experienced. Because some of you don't have the confidence that His death was enough to pay for your sins. Sometimes I would think I am not worthy, but then I know I am being loved, and this is a blessing, really. I have realized that really God has the perfect plan for me. Good works are not enough. It's always Jesus Christ. It's always our faith, our hope, and love, because God's love is the greatest love of all. MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. I'm Rachel Embracho from Bohol. But to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become the children of God. Heavenly Father, thank you, Lord, for loving us. We will continue to serve you because you are everything. And Lord, guide us today, protect us. In Jesus' name we pray. Amen. Upon entering Jerusalem, hindi ko ma-imagine na Jesus is here, Jesus is there. The blood of Jesus is special. His death was enough to pay for your sins. Dahil sa love niya sa atin, He saved us, died for us, He buried and He rose again. It is really important that we have faith in God. Be consistent in your faith
and our faith must anchor to God. Trust mo lahat sa Kanya, lahat ng plans mo sa buhay, lahat ng problems mo, lahat ng struggles mo, submit mo sa Kanya, ibigay mo ka sa Kanya dahil He knows the best for you because everything is in His hands and He promised that He will make your path straight. Hindi mo to makukumpare sa ibang trip, walang katulad. Be Extraordinary with MX3. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita, Sagot Tayo ni God. Ngayong araw po ng Biyernes, dito sa programang Sagot Kita, ang ating question of the day, paano nyo hinahandle ang stress? Anong mga tip nyo sa amin, mga kapatid? Sali na po kayo sa ating discussion at maaaring kayo po ang isa sa magkamit ng gift pack mula po sa MX3. 5 po ang pipiliin natin. Paano mo i-handle ang stress? Ituloy po natin ang ating kwentuhan. Kasama pa rin ang ating birthday boy, Pastor Jeff L. Escopides ng Revealed City Church. Ayan. Okay. Yun kanina yung sa stress, diba? Na hindi naman ipinangako ni Lord na hindi tayo makakaramdam ng stress. Alright. Correct. But He is guiding us. We are guided on how we should battle or face yung mga stress, diba? Huwag tayong ma-stress. Kumalma ka lang. Ayan. Pero, ayan, Pastor Jeff, paano mababalanse? Kasi, diba, minsan yan ang yung pinagsisimulan natin ng stress. Okay, muna. Paano natin haharapin ang stress gamit ang pananampalataya sa Diyos? Correct. Nasimulan na natin kanina, Cheryl, na unang-una, kailangan talaga clear sa'yo. Lord, ikaw ang in control ng lahat, hindi ako. So pag na-clear mo na yon, okay, matuto tayong magdasal. Sabi sa Bible, do not be anxious about anything. Sabi, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, i-present mo rin request mo kay Lord. Alam niyo po, lahat ng problema niyo kaya ni Lord yan. Ang tanong lang, pinangungunahan mo ba ng takot? Kasi pag nauna yung takot, hindi pwede mag-coexist po ang faith at fear. Para silang siso. Ano yung siso na sa playground? Pag mataas ang fear, mababa ang faith. Pag mataas ang faith, nawawala ang fear. Kaya sabi, hindi pwedeng pareho silang pantay. Alam mo, nagtitiwala ako sa Diyos, pero takot ako. Baka, sabi ni Lord, hindi, isa lang talaga piliin mo. May tiwala ka sa akin, o natatakot ka, pinaliliit mo ko. Kaya sabi, do not be anxious. Huwag daw tayong matakot. This is a command sa Philippians 4:6-7. Huwag kang matakot about anything. Kaya lang sabi dito, i-present mo sa akin, anak, in prayer, in petition, with thanksgiving. And ang ganda ng promise, tinan nyo sa screen nyo. And the peace of God, which transcends all understanding. Hindi sinabing, and the solution of God, and the cancer will be gone. Ibibigay sa'yo ni Lord, peace. Hindi solusyon na, ay salamat na walay cancer. Ay salamat meron na si Junjun tuition. Ay salamat yung no. Bibigyan ka ni Lord ng peace in the midst of a storm. Kaya sabi dito, which transcends all understanding. Sometimes it doesn't make sense yung solusyon niya. Pastor, ang dami ko ng problema sa pera. Magbibigay pa ako sa tao na nangailangan. Ganyan si Lord. Tinitingnan niya kung sa maliit na bagay, tatras ka. Ang ganda ng last part of the verse, will guard your hearts. Kasi yung puso natin ang lagi namumblema, puso natin simulan ng stress. Babantayan daw niya yung puso natin and your minds. Sabi dito, in Christ Jesus. So mga kapatid, I think ang key dito is, meron ka bang tiwala sa Diyos na Ama mo sa langit na, Lord, pinagdasal ko na to, naniniwala ako. Isa pang classic example ng faith, yung magsasaka na nagtanim ng buto, kunyari, palay. Hindi naman siya nai-stress na araw-araw iikutan niya. Bakit ayaw mo pang mamunga? Hindi. Tapos naaasar ka, may konting bunga, nilalatig mo, bilisan mo, lumaki ka. Ang magsasaka po, he'll do his part. Okay? Didiligan niya, tatanggalan ng mga damo-damo, tapos matutulog. Habang natutulog siya, the Lord is doing something doon sa pananim niya, and eventually, tutubo yun. But wala ka nakita po na magsasaka na na-stress, na inuhukay ulit, sandali, ba't ang bagal mong tumubo? Tapos dinagdagan ng tubig. Alam niyo yun, yung minsan kaya tayo nai-stress, we're fast-tracking yung blessing ni Lord eh.
Kaya mali ang diskarte. Ang pagtulog po sa gabi, you are trusting that God is doing something. Kaya, Cheryl, alam mo, isang sign ng taong hindi stress, nakakatulog sa gabi. Totoo. Yung mahimbing. Mahimbing. Ang taong stress, nakapikit na. Nag-iisip pa, oo. Or tulog ka na, pero kalahati ka lang, you're just, half asleep, no? Tapos napapanaginipan pa yung problema. Oo. Di ba si Jesus tulog sa boat in the midst ng bagyo, natutulog? Nasa-stress yun. Wala ka bang gagawin? Sinisip pa si Ganyan Jesus. lang. Wala kang pakialam sa amin. Oo. Diba? Kalma lang. Na, I know it's hard. Mga kapatid, di ba, Pastor Jeff? I'm sure sa lahat ng mga kinounsel mo, pag sinasabing kalma, ano ako kakalma, Pastor? Bukas na yung due. Yung mga ganon, diba? So, sabi nyo nga kanina, pray. Yeah. Paano maaaring maging instrumento ang panalangin sa pagbabawas ng stress? Yeah. At ano rin po yung papel ng simbahan sa pagtulong sa mga tao na makayanan ng stress? Na Correct. ako, ang halaga yung sa akin, base po sa aking experience, I am just so blessed and grateful that I have found a community, a group, Kasi regalo po yan ng Panginoon. Correct. Regalo po ng Panginoon na maging bahagi tayo ng isang church, ng isang komunidad. Correct. Kasi sila ang magpaparamdam sa'yo na kaya mo yan. Kaya mo yan. At saka God got you. Yeah. He got your back. Yung ganon tipo. Well, sabi rin sa Galatians 6:2, carry each other's burden. Ang ganda ng verse na yan. Pag meron po tayong mga kasama, lalo na sa context ng spiritual family, okay, nakakagaan po ng binibitbit natin. Bakit? Well, common sense. Maglalabas ka ng sofa sa bahay o kahit anong appliances o furniture. Pag maraming kayo nagbubuhat, di ba nasi-share yung burden, yung bigat. Pag nag-iisa ka nagbubuhat, yun pa naman gusto ni si Satan, yung kayang-kaya kang cornerin mag-isa. Kasi ang strategy po ni Satan, isolate and conquer. Divide and conquer. Pagka nag-iisa ka, na-isolate ka, kaya-kaya kanyang buryungin. O ano ka, wala nagmamahal sa'yo. Kaya, ingat lang kasi, Cheryl, yung chronic na po yung stress, minsan nagle-level up na yan. Parang depression na siya. Yung depression, pag nag-level up, nako, yan na yung tinatawag na meron ka na mga iniisip, tapusin ko na lang kay buhay ko. Parang ito na lang yung solusyon to get rid of this pain. Kaya, ang ganda ng sinabi natin, Cheryl, community plays a major role. As a long study po na ginawa sa Harvard, ano ang secret ng mga taong mahaba ang buhay, saka masaya ang buhay? This is like decades of studies na ginawa. 5-6 na dekada nilang inaral, sinubaybayan yung buhay ng mga sophomore po sa Harvard. Yung mga tumagal ng mga 50 years in their marriages at masasaya at mga malalakas ay ang mga taong nasa loob ng komunidad. Ang mga taong may mga kasama, tumatanda, na nag-i-enjoy na magkakasama sa buhay, na-encourage po ang isa't isa. Kaya kung kayo po ay walang komunidad sa simbahan, I think masuggest ko, find a local church, find a community na magkakaroon kayo ng sense of, carrying each other's burden. Ayan, Cheryl? Mga kapatid, break po kami ng maiksing-maiksi. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita, Sagot Tayo ni God. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita, Sagot Tayo ni God. Katuwang po ang MX3. Ang ating question of the day, paano mo hinahandle ang stress? May sagot na ho ba kayo? Gusto po rin naming marinig, mga kapatid. Baka ho isa kayo sa mapili natin na magkamit ang gift pack mula po sa MX3. Kasama pa rin natin ating isa pang beses, birthday boy! Ayan, Pastor Jeff Elescopides mula sa Rebuild City Church. Bago ko basahin yung mga komento, ikaw, paano mo hinahandle ang stress? Kasi minsan kami inisip namin, pag pastor, naku, laging kalmado, walang problema. Di ba? Minsan ganun ang thinking eh. Well, unang-una lahat ng problema at stress ng miyembro mo ma-absorb. Kasi may counseling, may wedding, may funeral. Like this Saturday, may funeral ako and all. So, hindi yata totoong walang stress ang pastor. I learned it the hard way. 4-5 years ago, nagkaroon ako ng mild stroke.
Because as a pastor, I'm trying to make things happen. You know, I was pastoring a mega church po dito sa Metro Manila. So, sobrang busy. Ang dami mong ginagawa and all. And don't get me wrong, I love my job. I love what I'm doing. Pero little did I know, yung physical ko namang katawan, hindi kaya yung stress na pinagdadaanan. So, my heart started pumping irregular po. Nagkaroon ako ng atrial fibrillation, lumapot dugo, nag-seizure ako and all, na mild stroke ako while driving. Yes. I remember that. So, hindi ko makontrol yung half ng body ko. I was rushed to the hospital. And then, na-realize ko, Cheryl, at the end of the day, si Lord ang gagawa sa buhay ng tao. Ako po, I'm speaking on the side of being a pastor. And baka may nakikinig sa akin mga kapwa ko, pastor. Sometimes we think tayo ang solusyon kung hindi ko siya napag-pray, kung hindi ako nag-preach ng maganda, kung hindi ko nakupuntahan yung burol, kung hindi ako yung nagkasal, baka hindi ganun yung outcome. And sometimes we think tayo ang solusyon. Hindi po. Na-realize ko, I learned it the hard way, conduit lang tayo ni Lord. And in that matter, lahat ng Kristiyano po, ginagamit lamang ni Lord na channel of His blessing. We were given the ministry of reconciliation, for one. So tayo pang trabaho lang natin, just do your part, let the Holy Spirit do His part sa buhay ng tao. So nape-pressure kasi ako, Cheryl, bakit hindi pa ito tumitino? Nakadalawang counseling na ako, ba't hiwalay pa rin sa asawa? Bakit nag-a-addict pa rin to? Bakit? Ang daming kong tanong na parang ako magbabago sa buhay ng tao. So, kaya nung dumating time po na realize ko, Jeff, at the end of the day, you're gonna pastor this church X number of years, and then you'll be forgotten. You're gone. So, hindi ko na in-stress yung sarili ko. I do my part. I pray for people. I counsel people. But at the end of the day, pag uwi ko, si Holy Spirit na bahala ron sa tao na yon. So, same thing din po. Meron lang akong verse before we end. Sabi dito, and we know that in all things, God works for the good, of those who love Him. Sabi sa Romans 8:28, ito yung verse ko kanina sa TED Philon ko, and those who have been called according to His purpose. Makinig po kayo, this is very important before magbasa si Cheryl ng mga natin. Si Lord po, inaayos niya ang lahat sa mga taong nagmamahal sa Kanya at sa mga taong tinawag niya sa Kanyang layunin. Ang trabaho mo, manalig sa Diyos, magtiwala sa Diyos, magamit ka ni Lord, tapos matulog ka na sa gabi, huwag mo na intindihin yon. The Lord will do His part. Cheryl? Amen, mga kapatid. Dito po tayo sa mga mensahe ninyo. Meron ka bang copy? Ayan, I think alternate meron ako. tayo. Ayan. Meron, no? Meron. Okay. Si Rondel de la Cruz, I am a person who always look at the positive side of every situation. Nahahandle ko ang stress by being optimistic and by relying on my partner. Importanteng makapaglabas kasi tayo ng nararamdaman. Oo, minsan din, hindi, kinikim-kim natin. Yes. O sinisisi sarili. Hindi dapat. You need, ito yung punto na kaya sinasabi natin, mahalaga na may church ka, may community ka, may group ka, mga kapatid. Yes. Kasi sila ang magsasabi sa'yo na, naintindihan kita or tama yan, or parang kailangan ganito. Diba? Sila yung ating konsensya. Or minsan, pinagdaanan ko na yan 2 years ago, sister, ganito lang yan. Okay, so, oo, parang hindi nakakaano. yeah. Meron ka ba dyan? Si Ekong Gonzaga, okay, I think nasa Australia to. Prayers lang po para ma-handle ang stress. Tiyak na magbasa lang ng salita ng Diyos. Ayan. Correct. Ayan. Si Beth Carcusha, para sa akin, para maiwasan ang madaming stress sa buhay, humanap ng ibang mapaglilibangan yung marerelax ka, ang stress o problema, andyan lang yan. Ilapit mo kay Lord ang lahat. Sabi ni Geraldine Amantillo, kami po inahandle namin ang stress sa pakikinig ng mga worship songs at pagbabasa ng mga Bible verses. Happy birthday din. Okay, thank you so much. Happy birthday daw, Pastor greetings. Jeff. Yeah. Oo. Ako, malaking bagay po, again, mga kapatid, you start your day and end your day with the Lord. Amen. Simulan nyo po worship songs. Kasi alam nyo, kahit na anong hirap ang haharapin mo, pag nakargahan ka na ng salita ng Diyos sa simula pa lang paggising mo, ay, nothing that you can't handle. Yung ganun yung pakiramdam mo. Parang si Superwoman or si Superman. Yeah. Kaya ko yan with the Lord. Yung ganun po. The joy of the Lord is my strength. Yes. At tapos at the end of the day, bago ka matulog, di ba, ang sarap to end it with Him na salamat po. Salamat po at ginabayan niyo ako at nakasurvive ako for that day. Amen. The whole day. Ganon.
Sige, Pastor Sino Jeff. ba to? basta Si ba tayo? Janet na ba? Si Janet Papa Arceo. Oo. Yung maghapon kang nag-work, tapos sobrang traffic pa uwi. Pagdating sa bahay, ako pa magluluto, maglilinis ng bahay. So para po hindi ko maramdaman ang lahat ng pagod at stress. Hanggang may ginagawa ko, nagpapatugtog ako na worship song. Agree! Totoo naman din. Kasi mga word of God din yung Oo. ginagamit na lyrics. So, Oo. ini-vibe mo rin yung salita. Alam mo, favorite ko ngayon talaga, The Reason I Sing. The reason I sing. Oo. Hanapin nyo po. The Reason I Sing. Kasi meron ako dyan meron akong Yeah, favorite yeah. worship, Okay. So, it's by Phil Wickham. Pakinggan natin yan Reason sa I Spotify. Sing. The Reason I Sing. Sige. Oo. Ang napakaganda po mga kapatid na kanta. I don't know na Ba? di ba? Marinig mo pa lang yung hum na yon. Kakalma ka na Ba? Nakalma ko ngayon, ate? Oo. Tapos ang sabi, you pulled me from darkness and clothed me in garments of praise. Wow. Jesus, forever my song will be you. I'm living in freedom. You've taken my burdens away. Jesus, forever my song will be you. Only for you. For the cross that you bore and the debt that you paid, for the victory you won over death and the grave. Amen. This is the reason I sing. Ang ganda-ganda po ng kanta. Napapa-worship na ako sa lyrics pa lang. Isisend ko sa'yo yung Nako. napakaganda. Ang Ituloy daming... natin. Yes. Ano pa? Ayan na, Pastor Well, si Jeff. Solly Del Rosario, ang stress sa buhay ay hindi may iwasan. Kaya ang lahat na binibigay ko sa Panginoon, panalangin ko sa Kanya, ingatan, gabayan niya ako sa lahat ng oras. Si Anthony Mercader. Papelieres. Ayan, simple lang po, 3 paraan. Nanonood ako ng mga comedy films. Ako, favorite ko, Babalu. Wow. Hinahanap ko talaga siya sa YouTube. Positive mindset and daily prayers, yes. Dinaraan ko na lang sa pagiging joker. Ayun. Yeah. At last but not the least, sabi ni Jerome Bautista Nelmida, hello po, for me, ang ginagawa ko po to cope up with stress, I listen to my favorite songs, especially worship song, and reflecting sa word ni God by listening to preachings and sermon. Ayan. Talking about sermon and preaching po, no? Yung pong Facebook at YouTube channels po namin sa Rebuild City Church. Yan dyan po, mapapanood nyo. Nasa Spotify din kami, Rebuild City Church. Of course, yung PastorJeff.ph, nandiyan naman lagi yan sa Facebook. Cheryl? Ayan, mga kapatid, abay salamat po sa inyong bilis. pagtutok. Ang ating winners ng gift pack mula po sa MX3 na buong 2025. Praise God for supporting us and for always being with us. MX3, every Thursday and Friday, katuwang po natin ang MX3. Ayan, congratulations, Rondel de la Cruz, Ekong Gonzaga, Beth Carcusia, Geraldine Amantillo, and Solly Del Rosario. Kayo po ang winners natin ng gift pack mula po sa MX3. I-message nyo lamang po ang inyong detalye tulad po ng address, contact number, date ng pagpanalo, ayan po, at kompletong pangalan. I-send nyo po yan, i-direct message nyo po yan sa FB page po ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Ang MX3 capsule ay tested and proven. It helps avoid pain and discomfort with proper diet and healthy lifestyle. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang po sa MX3 hotline number 0918-888-8693 or you may visit their website www.mx3.ph. Again, Pastor Jeff, anyayahan po natin ang ating mga kapatids na Rebuild City Church. Yes, before po tayo mag-pray, tomorrow po, alas 4 sa YouTube at Facebook channels po ng Rebuild City Church. Maganda po ang preaching. And this Sunday po, I'll be preaching, medyo related dito, how to pursue God in the midst of challenges, stressful situation. Alas 10 ng umaga po sa AIM Center kami ngayon dahil nire-renovate ang Fairmont. Okay. AIM Center. Ayan, sa Makati rin po yan, yung AIM Conference Center. So alas 10 po ng umaga, gusto nyo magkita-kita tayo ng face-to-face. Mag-end na tayo sa prayer. Tandaan nyo po, stress is unavoidable. But through God's Word, we find peace, hope, and strength to face it. Lord, marami po salamat sa inyong mga katuruan sa salita mo. Salamat, Panginoon, dahil ang stress ay hindi namin may iwasan.
Ngunit hindi naman ibig sabihin, mawe-weigh down kami na to at habang buhay namin itong pagtsatsaga ang bitbitin. Lord, nandiyan ang salita mo to comfort us. Nandiyan ang komunidad, Lord, na galing sa church to carry the burden with us. So salamat po sa inyong mga salita, mga katuruan, na ang salita mo nabibigay sa amin ng lakas upang mapaglabanan ang mga challenges sa buhay. At we're looking forward to a day lahat to mawawala because we're gonna have eternity with you, Lord God. Salamat po kay Cheryl at salamat sa lahat ng bumubuo ng programa na to for giving us the opportunity once a week to learn about your word. Continue to strengthen the whole team, the whole show in Jesus' name. Amen. 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 Again, happy birthday! Ayan po, Pastor Jeff Elescopides. Salamat po mga kapatid. Diyan po nagtatapos ang ating isang oras na tanungan at sagutan. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Sagot kita, sagot tayo ni God.